Samantala, nananatili pong tiwala ang pamahalaan na maisa sa batas ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Samantala, binigyang linaw naman ng Office of the Presidential Advisor in the Peace Process ang ilang mga maling ulat na lumalabas ukol sa BBL. Narito ang special na ulat ni Princess Habiba Sari. Sa kabila ng pagbabatikos ng ilang mambabatas at mga kritiko, ang pamahalaan positibo pa rin sa pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Sa katunayan, sinisikap pa rin ng Administrasyong Aquino ang pagpapaabot nito sa mga taga Mindanao at maging sa buong sambayan ng Pilipinas upang ipaintindi pa lalo ang kahalagahan ng isinusulong na batas, lalong-lalo na ang mga usapin sa bawat annexes at ang malaisyong budget na nakalaan para dito. Tulad ng nakararami, marami ang nagtatanong kung totoo nga bang 75 billion ang pondong nakalaan sa bubuing Bangsamoro at ito ba'y may pork barrel. Ayon sa Office of the Presidential Advisor in the Peace Process o OPAP, 35 billion pesos lamang ang budget na matatanggap ng Bangsamoro government para sa unang taon nito at wala itong pork barrel. 75 billion pesos naman para sa Special Development Fund sa unang taon at 2 billion kada taon sa loob ng 5 taon upang mapabilis ang ng rehiyon sa pamamagitan ng infrastruktura at ng mga pangunahing serbisyo. 1 billion pesos naman para sa transition ng ARMM patungong Bangsamoro government at annual block grant na tinatayang aabot sa 27 billion pesos sa 2016 o katumbas ng 2.4% ng national total revenues na nakolekta noong nakalipas na 3 taon. Layo ng budget na gagamitin ito para sa pag-angat ng ekonomiya, sweldo para sa mga guro at health workers at mga gastusin para sa pampublikong edukasyon at kalusugan. Habang ang LGUs ay patuloy na tatanggap naman ng kanilang Internal Revenue Allotments o IRA. Para sa ng bayan, Princess Habiba Sari.